Bago ka bumili ng bagong sasakyan, may 5 bagay kang kailangang malaman. Dahil baka imbes na bagong kotse ang mabili mo, bagong problema ang makuha mo. Kaya sa video na to, isa-isahin natin ang 5 sasakyan na dapat pag-isipan muna bago bilhin. At number 1, baka hindi mo inaasahan. Kaya kung nagpaplano kang bumili ng sasakyan, huwag kang aalis dahil baka ang sasabihin ko sa huli ang makapagligtas sa'yo sa malaking gastos. Number 1, Ford Fiesta, PowerShift, or DCT. Una, clutch assembly. Madaling mag-shudder. Nanginginig o kumakadyot kapag umaandar mula sa stop. Ramdam lalo sa first to second gear at low-speed traffic. Pwedeng lumala kapag madalas gamitin sa stop-and-go traffic. May Ford mismo na tungkol sa clutch shudder sa 2011 to 2015 Fiesta DPS6. Pangalawa, input shaft seal. Maaaring mag-leak. Kapag nag-leak ang seal, maaaring mapunta ang fluid sa dry clutch. Resulta, slipping, shuddering at jerking. May Ford customer program na partikular na tumalakay sa clutch contamination mula sa leaking input shaft seals. Pangatlo, TCM or Transmission Control Module. Ito ang isa sa pinakaimportanteng bantayan. Kapag nagloko ang TCM, pwedeng ayaw mag-engage ng transmission, biglang mawalan ng power, hindi mag-start, mag-flash ang gear indicator, mag-check engine light, pumasok sa limp mode. Ford mismo ay nagkaroon ng Extended Warranty or Customer Satisfaction Program para sa ilang 2011 to 2015 Fiesta DPS6 dahil sa TCM electrical failures. Pang-apat, clutch actuators or shift actuators. Dahil dual clutch automated transmission ito, electronic actuators ang kumokontrol sa clutch engagement at shifting. Kapag nagkaroon ng problema ang actuators, maaaring magkaroon ng rough shifting, delayed engagement, o maling gear selection. Panglima, transmission software or adaptive learning. Minsan hindi agad mechanical failure ang problema. Kailangan ng proper TCM or PCM calibration at clutch adaptive learning pagkatapos ng certain repairs. Ford's own service procedure specifically calls for module reprogramming and adaptive procedures for these concerns. Number 2, Nissan Xtronic CVT. Ano ang common na problema? Una, CVT overheating. Sa matagal na traffic at matinding paggamit, pwedeng uminit ng sobra ang CVT fluid. Kapag overheat, pwedeng magkaroon ng loss of power, hesitation, or limp mode. Pangalawa, CVT judder or vibration. Ramdam na parang may nanginginig o kumakadyot habang umaandar. Madalas napapansin kapag mabagal ang takbo at bahagyang apak sa accelerator. Pangatlo, delayed acceleration. Tatapakan mo ang accelerator pero parang nag-iisip muna ang sasakyan bago humatak. Isa itong warning sign na dapat ipacheck ang CVT. Pang-apat, whining or humming sound habang nag-a-accelerate. Kung lumalakas ang tunog habang tumataas ang RPM, magandang ipadiagnose agad. Panglima, CVT belt or pulley wear. Hindi ito ordinaryong automatic transmission na may conventional gears. Gumagamit ang CVT ng belt or chain at pulleys para baguhin ang ratio. Kapag worn na ang components, maaaring magkaroon ng slipping, judder at poor acceleration. Panglima, CVT fluid degradation. Kapag maling fluid ang ginamit, overdue ang maintenance o hindi tama ang servicing, pwedeng bumilis ang wear. Kaya importante ang tamang Nissan spec CVT fluid at proper maintenance procedure. Number 3, EVs with ICCU concerns. Ang ICCU or Integrated Charging Control Unit ay isang importanteng component na nagko-convert at nagmamanage ng electrical power para ma-charge ang 12-volt battery habang ginagamit ang sasakyan.
Kapag nagkaroon ng problema ang ICCU, maaaring hindi nito ma-charge ng maayos ang 12-volt battery. At kapag unti-unting naubos ang 12-volt battery, pwedeng lumabas ang warning messages, magkaroon ng reduced power, at sa mas malalang situation, maaaring mawalan ng propulsion o hatak ang sasakyan. Ang mas interesting dito, hindi necessarily yung malaking EV battery ang nasisira. Ang problema ay nasa charging control system na mahalagang bahagi ng electrical architecture ng sasakyan. Kaya kung bibili ka ng used Ioniq 5 or Ioniq 6, huwag lang mileage at presyo ang tingnan. I-check mo kung kasama ang unit sa applicable recall or service campaign at kung na-complete na ang ICCU software update or replacement kung kinakailangan. Dahil minsan hindi mo makikita ang problema habang nakaparada ang sasakyan. Lumalabas ito kapag ginagamit na at kailangan ng mag-charge ang system. Kaya ang tanong bago bilhin ay hindi lang, maganda ba ang Ioniq 5 or Ioniq 6? Number 4. Toyota Land Cruiser 300. Akala natin kapag Land Cruiser 300 ang pinag-uusapan, halos walang dapat ikatakot. Pero alam mo ba na may libu-libong Land Cruiser 300 dito sa Pilipinas na isinama sa isang Toyota Special Service Campaign? Sa pinakabagong campaign ng Toyota Philippines, 3,847 Land Cruiser 300 units na ginawa mula November 22, 2024 hanggang December 5, 2025 ang covered. Ano ang problema? Ang Land Cruiser ay gumagamit ng 10-speed automatic transmission na may mga linear solenoids na tumutulong sa gear shifting. Kapag may solenoid na hindi gumagana sa certain driving conditions, maaaring hindi agad ma-detect o ma-communicate ng tama ng transmission ECU at engine ECU ang problema. At dito nagiging seryoso. Pwedeng magkaroon ng over-revving sa ilang gears na maaaring mahantong sa transmission damage at possible loss of power habang mabilis ang takbo. Sa ilang cases, maaari rin magkaroon ng damage sa transmission housing at mag-leak ang transmission fluid. Rare man, may potential fire risk kung magkaroon ng ignition source. Pero may magandang balita. Ang remedy ng Toyota Philippines ay reprogramming ng transmission ECU at libre ito para sa affected owners. At hindi lang ito ang naging Land Cruiser 300 service campaign. May nauna ring campaign para sa 3,420 units produced July 21, 2021 to January 12, 2024 na may ibang transmission concern involving delayed disengagement when shifting to neutral. Kaya kung bibili ka ng used Land Cruiser 300, huwag presyo at mileage ang tignan. I-check mo muna ang VIN at service history. Dahil kahit gaano kamahal at ka-premium ang sasakyan, mas importante pa rin na alam mo kung may campaign ng unit at kung na-complete na ang required repair. At tandaan, hindi ibig sabihin na lahat ng Land Cruiser 300 ay may problema. Ang mahalaga siguraduhing cleared ang mismong unit na bibilhin mo. Number 5. Ford EcoSport, PowerShift or DCT. Ang older EcoSport, lalo na ang pre-2018 1.5 titanium with PowerShift, ay may history ng transmission concerns. Sa Philippine market, documented na naging issue ang PowerShift sa EcoSport, Fiesta at Focus. Mga common issues, shuddering o malakas na panginginig sa low speed, jerking or rough shifting lalo na first to second gear, transmission fluid contamination ng dry clutch dahil sa leaking seals, possible transmission warning or limp mode, at clutch at TCM problems na maaaring mangangailangan ng major repair. At ayan na ang 5 sasakyan na dapat pag-isipan muna bago bilhin. Pero tandaan, hindi ibig sabihin na lahat ng units ng mga sasakyang nabanggit natin ay siguradong masisira. Ang importante, alam mo kung ano ang mga common issues at ano ang dapat mong i-check bago ka gumastos. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, i-like mo na, subscribe sa channel at i-on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong car reviews, specs, presyo at mga bagay na dapat mong malaman bago bumili ng sasakyan. At kung may gusto kang susunod na sasakyan na i-review natin, i-comment mo lang sa baba. Maraming salamat sa panonood at tandaan, bago bumili,
Alamin muna. Subscribe na!